Magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating morning devotion. Natutuwa po ako na nabigyan muli ako ng opportunity na makapagsalita sa inyo. At nawa ang mensaheng ito ay maging encouragement sa ating mga kabataan at sa ating mga tagapakinig. Nawa ang mensaheng ito ay magbigay sa inyo ng kalakasan. So pag-usapan natin ngayon is about anxiety, depression, stress, burnout. Iba't ibang katawagan eh. Pero lahat tumatalakay sa mental health natin bilang tao. So, na-share ko na rin to sa office namin bago mag-lockdown yun eh. 1 week before lockdown, nagkaroon pa kami ng sharing. Nagkaroon kami ng Bible study sa office namin. Ako yung na-assign na mag-share. So, ito yung share ko sa kanila. No? Napapanahon pala yun. Napapanahon pala tong topic na to kasi dadaan tayo sa matinding pagsubok. So, nakapagbigay ako ng encouragement sa kanila. Nawa talagang makapagbigay din to ng encouragement sa inyo. Hindi pala dapat binabaliwala ang mental health ng isang tao. Meron akong kaibigan dati na humingi na sa akin ng tulong. Sabi niya, meron ba daw akong alam na gamot para makontra yung anxiety or depression na nararamdaman niya. Kasi may gamot yan na pwedeng i-take. May kilala ako na ka-eskwela ko na yung nanay niya nagtitake ng gamot para sa depression. Pero medyo may kamahalan yung gamot eh. Sabi ko sa friend ko, mahal pala ng gamot para sa depression, anxiety. Kasi medyo malala na rin daw yung sitwasyon dahil sa sobrang depressed niya. Sobrang anxiety na-experience niya. Nakakarinig daw siya ng mga boses. Yung mga bumubulong-bulong na daw sa kanya. So, na-alarm ako. Sabi ko, delikado na yun eh kapag may naririnig ka ng bulong. So, parang pupunta na siya sa pagkabaliw, no? Na daw yung, yung mga sign. Pag sobrang depressed ka, tapos hindi mo kinayanan, nababaliw na yung tao. So, ginawa ko, encourage ko siya, no? Na talagang sa abot na aking mga kaya, binigyan ko siya ng mga word of God, encouragement. At sa kabutihan naman ng Diyos, no, na nagpasan niya yung pagsubok na yun, okay na siya ngayon. Kasi dati talaga suicidal siya. Namin niya naisip na method paano magpapakamatay. Iinom siya ng ganito, iinom siya ng mga... Alam ko nag-overdose siya ng vitamins eh, pero hindi daw epekto sa kanya. Nag-try din siya ng dishwashing liquid. Ininom. Ang dami niyang method na try, pero talaga may plano. Hindi inilaw ni Lord na mamatay siya, no? Na lagpasan niya yung pagsubok na yon. Talagang papasalamat ako na makatulong ako sa kanya para malagpasan yun. Ako din personally, nakaranas din ako ng depression dahil marami din akong mga challenges na pinagdaanan mula pagkabata. Kasi pagkabata pa lang, sakitin ako. So, madalas nasa kama lang ako. Sa school nga, parang 3 times a week lang ako pumapasok. So, parang most of the time absent ako. So, ang hina talaga yung health ko. Kapag nagbabiyahe talaga, sumusuka ako. So, ang hina ng health ko. Akala ko nga, parang hindi natatagal ang buhay ko eh. Kasi lagi nga akong may sakit. Pero, during that time no, na nasa kama ako, nakahiga lang ako, naging kalakasan ko yung pinili sa akin ng nanay ko na mga comics galing sa PCBS o Philippine Christian Bookstore. Ang dami nun eh. About kay Moses, David, Elijah, Jeremiah, about kay Paul. Halos kompleto eh. Lahat ng Bible character nandoon. So, yun yung naging kalakasan ko. So, madalas yung ibang kabataan, ang mga paboritong basahin na comics is yung Marvel or DC. So, kaya nagiging favorite superhero nila sina Captain America, sina Batman, sina Superman. Pero ako naman, iba yung case eh, no? Kasi nga kinalaki akong basahin mga Christian comics. Naging idol ko sina David, sina Moses, sina Elijah, and even si Elisha, no? So, pero ang pinaka-paborito ko sa kanila si Elijah kasi ang tindi ng mga miracles na ginawa niya. Nabasa ko lahat kung paano siya ginamit ng Panginoon.
At yung kay David ang daming edition iba't ibang part. Kaya tuwan-tuwa ako na talagang nagamit yung karamdaman ko no, para palapit ako kay Lord, makilala ko siya. So, ang dami pang mga sumunod ng mga challenges. So, around 2000 yata yun. Nag-separate naman yung mga magulang ko. Pero mabuti si Lord, no? Na talagang, although hindi na kami nasuportahan noon, yung time na yun, nakapagpatuloy pa rin ako ng pag-aaral. Sa private school pa rin ako nag-aaral noon sa Cavite City. And ano siya, isa siyang Christian school. So, talaga yung mga values na natutunan ko doon mula sa nanay ko sa school, talagang tinala ko no, hanggang sa paglaki. Another challenge pa, daming challenges, ano. Nung college, bago mag-college, parang 2 years kami napatigil sa pag-aaral. Nagka-problema kasi kami nung third year kami, no? Dito sa school na pinasukan namin, nagka-problema kami. Akala ko hindi na makakapag-aaral nun kasi 2 years talagang na-hold kasi yung ano namin, yung card namin. Hindi kami makapag-enroll. Kaya sakit nun, talagang nade-depress talaga kami. Nade-depress ako, tinding kalungkutan kasi sa bahay ka lang napag-iwanan ka na ng mga eskwela mo. Parang hindi na umuusad yung buhay mo. Parang hanggang doon ka na lang. Pero during that time naman, 2 years, decide ako na mag-join ng ministry sa church. Nag-join ako ng music ministry. So, nag-start ako as projector, operator. Iba pa nun yung projector Yung may ilaw pa, yung mainit. Hindi pa siya yung yung ginagamit natin ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag pero iba pa yung projector nun. Acetate pa yung ginagamit. So, ang init talaga siya. Yun pa yung ino-operate namin dati. So, start ako as operator ng projector and then tambourine. And then hanggang sa natuto na rin ng instruments. Talagang na-enjoy ko yung pagsaserve kay Lord sa ministry, sa worship. Talagang nakita ko talaga na ginamit ako ni Lord during that period na talagang hindi ako nag-aaral. Pero, ayun nga, tapat si Lord sa pangako niya. Kasi nabigyan kami ng opportunity na mag-take ng exam, acceleration exam, para maging college na kami agad. So, meron palang gano'n, no? May mga kaparaanan. So, syempre, hindi simple yun. Kasi ang iti-take mo exam, parang summary ng lahat ng pinag-aralan ng high school. So, haba nun. Parang 7 na libro yata yun, sinagutan. Buong maghapon kami nagsagot nun, nung mga test paper. And glory to God, nakapasa naman kami. Hindi ko akalain napapasa kami doon. Pero buti si Lord, nakapag-college. Yung college, isang malaking challenge din. Kasi ilang beses na muntik na akong tumigil, hindi ko na matatapos yung college. Akala ko hanggang doon na lang. Kasi nga, nanay ko lang yung nagtatrabaho during that time. Pero, glory to God, natapos ko yung college. Kaya nagtatrabaho na ako. So, during that challenges, nakaranas ako ng iba't ibang depression, anxiety, kalungkutan. Pero na-overcome ko sa tulong ng Panginoon. So, balik po tayo sa ating topic, Sa palagay ko ay maaari kong gamitin ng mga salitang stress, pag-aalala o worrying, pati na ang pagkabagabag or anxiety kapag pinag-uusapan ng mga struggles na nakakaapekto sa ating lahat sa bawat punto ng ating buhay. Katulad ngayon, during pandemic, daming nakaranas nito. Yung mga kabataan sa church namin, talagang tindi ng struggle nila during pandemic. Tagal kasi nila hindi nakalabas Daming na-depress, daming na-burnout, daming nakaranas ng anxiety. Pero, glory to God, na-overcome naman nila yon. So, ang mundo daw ay maraming lunas na gustong ibigay sa atin upang labanan ng mga problemang ito. Ang lunas ng mundo sa stress ay tumatalakay sa mga bagay katulad ng drugs. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, may pwedeng inumin na gamot. Mawala na daw yung depression. Meron yan anti-depression na gamot tinatake. Medyo may kamahalan nga lang siya. Nakakatulong daw yun para labanan yung depression. And vacation. Ayan, gustong-gusto natin ito, bakasyon. Ako gusto ko rin ito travel, ganyan. Nakaka-ease daw yan ng stress.
at anumang uri ng therapy. Marami pang therapy, no, na pwedeng gawin daw para malunasan tong stress, anxiety, depression. Pero bilang mga Christians, kahit tayo naniniwala tayo dito sa mga worldly methods na to, naniniwala tayo na effective to. Pero ngunit ang pinaka satisfying at permanente daw na solusyon sa worry at stress ay matatagpuan lang sa ating pananampalataya. At partikular sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. So kung ito ang nasa isip natin, gusto kong balikan. Ito yung paborito kong Bible character. Balikan natin ang kwento ni Elijah o ni Elias. At kung paano ang Diyos ay tumulong sa kanya para harapin ang napakabigat na kaso ng stress, worry at burnout naranasan lahat ni Elijah. Hindi lang basta-basta stress, worry at burnout. Napakabigat na kaso daw to. Ang text po natin ay mababasa natin sa unang mga hari 19 verse 1 to 3. Basahin ko po sa inyo. Ngayon sinabi ni Ahab sa asawa niyan si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay, tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Huda at iniwan niya roon ang kanyang utusan. Bigyan ko lang po kayo ng konting background about Elijah. Nabuhay si Elijah noong 19th century BC. Siya ang propeta naglingkod kay Yahweh sa panahon ng napakaraming hari. Iba't ibang hari na yung pinagdaanan ni Elijah. Kabilang na dito si Ahab at ang asawa nito si Jezebel. So karamihan sa ministry ni Elijah ay patungkol sa naging alitan sa pagitan niya at ng mag-asawang ito. Dahil sa pinasimulan nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa bansang Israel. Kasi si Jezebel ay nagmula sa bayan ng Tiro kung saan si Baal ang pangunahing Diyos-Diyosan. At sa pamamagitan ng impluensya, pinasimulan niya ang pagsamba kay Baal sa bansang Israel. So bilang tugon dito, nanalangin si Elias na magkaroon ng tagtuyo sa buong kaharian at hindi nga umulan sa loob ng 3 taon. At dahil nga si Baal ay Diyos na may kapangyarihan dapat sa pagbabago ng kalikasan, napatunayan ng tagtuyot na ito na hindi totoong Diyos si Baal. Dahil sa tagtuyot na ito, mas lumalim ang higwaan sa pagitan ng hari at reyna kay Elias. Sa pagkalipas pa ng 3 taon, hinamon naman ni Elijah ang lahat ng propeta ni Baal na harapin siya sa bundok Carmel upang maipakita kung sino nga ba ang mas makapangyarihan, si Yahweh o si Baal. So sa pagtatagpong ito, tinuya sila at nilibak ni Elias at niligay sa malaking kahihiyan. Matapos nang ipakita sa mga taong naroon ang isang matinding himala. So kung babasahin po natin yan, napatunayan na si Yahweh nga ang tunay na Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pagkatapos nito, iniutos ni Elias na ang mga 415 na propeta ni Baal, mga itinalaga ni Jezebel, ay patayin. Pagkatapos pa nito, nanalangin si Elias sa Diyos na magpadala ng ulan at makalipas nga ng 3 taong tagtuyot, bumuhos ang malakas na ulan, bumukas ang langit sa bansang Israel. Pagkatapos gawin ni Elias ang lahat ng ito, nalaman niya na siya ay nasa kapahamakan dahil sa matinding galit ni Jezebel. Tumakot siya at naglakbay papunta sa ilang. So si Elias, nakita natin dito na nakaranas si Elias ng physical, emotional at spiritual roller coaster sa loob ng 3 taon. Kaya umantong siya sa sukdulan nung harapin niya yung propeta ni Baal sa bundok Carmel. So kahit na sabihin natin na si Elijah is a great prophet of God, isa lamang siyang tao at nakakaranas din ng burnout. So ano-ano ba ang mga sintomas ng burnout? Mabasa natin to sa unang mga hari, chapter 19, verse 4 to 14. So, mabasa natin dito na si Elijah nakaranas ng mga bagay na hindi pangkaraniwan at hindi angkop na maranasan ng isang ordinaryong tao. Nariyan yung mga himala, digmaan, sakuna, mga banta sa buhay,
sapilitang paglalakbay at pagkukubli, hindi pagtanggap ng lipunan. Maaari na kaya nating harapin ang ilan sa mga ito. Ngunit kung masyadong maraming magaganda at masasamang bagay ang nangyayari ng biglaan, ay maaari tayong mapuno at sumabog. Tayo ay sumasabog o nababurnout bilang proteksyon laban sa lubusan nating pagkasira. So ito yung defense mechanism ng katawan natin, yung pagka-burnout. Kapag sobra na yung mga bagay na na-experience natin. Ang pagsabog o burnout ay may mga sintomas. At makikita natin ang mga sintomas na ito sa pakikipag-usap ni Elias sa Diyos. So, una dyan is yung kawalan ng pag-asa or despair. Sa verse 4, yan, sa unang part ng verse 4. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. O sa kabila ng mga nasaksihan at naranasan niyang matitinding tagumpay at kagilagilalas na mga himala, siya ay nalugmok at nawalan ng pag-asa. Nawalan siya ng pag-asa hindi dahil sa walang dapat paniwalaan o walang mga patunay upang patatagin ang kanyang pananampalataya. Nawalan ng pag-asa si Elias dahil hindi siya makapag-isip pa ng maayos upang makita ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Pangalawang sintomas, pang-aapi sa sarili or self-deprecation. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. So, ang mga burnout na tao ay laging inaapi at binababa ang kanilang mga sarili. Kahit ano pa ang kanilang mga magagandang nagawa. Lagi silang nakukulangan sa kanilang mga sarili. Dahil sa burnout, ang nagiging tingin natin sa ating sarili ay failure at walang makapag-convince sa atin na hindi ito totoo. Pangatlong sintomas, galit at hinanakit. Sa verse 10, sumagot siya, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po ako naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira. Pinagsisikapan din nila akong patayin. Galit si Elias sa kanyang naranasan kasi ginawa niya yung lahat ng makakaya niya. Sumusunod siya sa Panginoon. Naglilingkod siya sa Panginoon. Lahat ng pinapagawa ng Panginoon, sinusunod niya. Pero parang hindi nasusuklian yung effort na ginawa ni Elijah. Ang nangyari lang, ang kapalit ng lahat ng pagsusumikap niya is fatigue and depression. So parang walang reward sa mga ginagawa niya. Kaya nagalit siya, hinanakit siya. At sumunod is yung kalungkutan sa verse 14. Sumagot siya, O Panginoon, Diyos ng mga pangyarihan, tapat po ako naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapapatay ang mga propeta ninyo. Ako na naman po natira at pinagsisikapan din nila akong patayin. Dito ay paulit-ulit na naghinanaing si Elias kasama ng kanyang malaking takot na siya ay maiwang mag-isa. Ipinapadama sa atin ng burnout na walang nakakaintindi sa atin. Walang may pakailan. Walang nakakaunawa sa ating nararamdaman at kung ano ang ating mararamdaman. Pinaulit-ulit ni Elias ang kanyang hinaing na para bang ang Diyos ay hindi nakakaunawa. Nabuhay si Elias 3,000 taon na nakakalipas. Ngunit ang kanyang mga sintomas at mga nararamdaman ay familiar pa rin sa atin na mga nakakaranas din ng depression, low self-esteem, resentment, at alienation sa ating makabagong pressure cooker na lipunan. Kasi daming daming pressure, lalo sa mga kabataan, sa pag-aaral, pagkatapos mo mag-aaral, sa pagtatrabaho, parang isa cycle Laging may pressure na kailangan kang mag-aaral mabuti, na magtrabaho mabuti, para guminhawa ang buhay mo. Ang daming pressure Ang daming expectation na kailangan punuan. Ayun yung pinapagawa sa atin ngayon yung lipunan natin, parang pressure cooker nga daw na kaliwat kanan.
Pero good news mga kapatid, no? Dahil merong lunas ng Diyos laban sa burnout, sa stress, anxiety, depression. Alam ng Diyos ang kahinaan ng ating katawan, lalo na kung nakakaranas tayo ng stress. So sa talata ding ito ay makikita natin ang kanyang lunas upang pagalingin ang kanyang burnout na lingkod na si Elias. Ito ang biblical prescription ng Diyos. Number 1, rest. Binigyan ng Diyos ng kapahingahan ng katawan ni Elias. Sa verses 5 to 8, mababasa natin yan. Ang katawan natin ay maaaring mag-short circuit kung hindi natin ito bibigyan ng tamang pahinga at pagkain. Ang isang balancing work, rest at leisure ay mabisang gamot para sa isang pagod na katawan. Kadalasan, hindi sapat ang ibinibigay natin na pahinga sa ating katawan, kaya nauulit lang ang pagka-burnout natin. Kailangan natin maunawaan na ang pahinga at paglilibang ay may kaparehong halaga ng pagtatrabaho. Dito natin mahuhubog ang isang balancing buhay na nakalulugod sa Diyos. Pangalawa, number 2, release. So, hinayaan ng Diyos na ilabas ni Elijah ang saloobin ng kanyang puso. Mga kabiguan, takot at galit, mabasa natin yan sa verses 9 to 10. Ang problema sa burnout ay para itong apoy na unti-unting tumutupok sa ating kalooban at na hindi namamatay. Ito ay patuloy na natutupok at lumalaki habang sinisira ang ating pagkatao. So, sagot diyan, manalangin ka, umiyak ka sa Diyos. Ibahagi sa iba ang iyong kalooban. Kailangan nating i-release Kailangan nating sabihin, ilabas. So, napakagandang gawin dyan. Ilabas mo sa Diyos ang laman na iyong puso. Kung kailangan umiyak ka, sumigaw ka, idulog mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. Kailangan, ma-express mo. Kaya nga hinayaan ng Diyos na si Elijah na sabihin lahat ng gusto niya para ma-release niya yung nararamdaman. So, ilabas mo sa Diyos ang laman ng iyong puso. Sa gayon, ang emotional energy na dulot ng stress ay mailabas. So, napakahalaga na to para mawala yung stress. Meron tayo na pagsasabihan. Pwedeng kapatiran natin sa church, pwede nating confess sa kanila kung ano yung nararamdaman natin. At especially kay God o sa malapit nating kaibigan, laging meron tayong mapagsasabi. Tapos number 3, refocusing. At ang nakikita lang ni Elias ay ang problema. Ngunit sa kuweba ng Horeb, hinanap niya muli ang vision ng Diyos na unang nagtalaga sa kanya bilang isang propeta. Nalimutan kasi niya na ano ba yung ba't ba ako naging propeta ng Diyos? Ano ba yung pagkatawag sa akin ng Diyos? Dahil nga sa burnout, na nawawala na sa focus, nalimutan niya yung vision. So, narinig niya muli ang tinig ng Panginoon. Minsan, hindi ang pagbabago ng lugar o ng mga tao sa paligid natin ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay ang pagbabalik ng ating vision sa Diyos. So, sa kanyang salita, sa kanyang anak na si Kristo Jesus, at sa kanyang iglesia, ang talagang kailangan natin. So, kailangan mag-focus tayo sa ating vision. Ano ba talaga yung kailangan natin gawin? Minsan nalilimutan natin, dahil sa pagod, dahil sa burnout, dahil sa stress. Number 4, recommitment. So, natapos ni Elias ang isang gawain at naging pagsubok ito at bigatin sa kanya. Pagkatapos magpahinga, manalangin at magsimula muli, binigyan si Elias ng bagong ministry. Isang bagong paglilingkod na dapat gawin para sa Panginoon. Mabasa natin yan sa verses 15 to 16. So, ang pinakamabisang paraan para talunin ng burnout ay maging aktibo sa iba't ibang paraan kasama ang iba't ibang mga tao. Kasi hindi natin ito kayang gawin na mag-isa lang. Kailangan talaga meron tayong reinforcement, meron tayong kasama. Hindi natin ito magagawa ng mag-isa lang. Kasi isa ring reason kaya na-burnout to si Elijah. Mag-isa lang siya, feeling. Kasi mag-isa lang siya na tumatayo sa Panginoon. Ngayon nangyari, binigyan siya ng reinforcement. Ito nga si Eliseo, si Elisha. So, kung ikaw man ay kapatid na nakikinig ngayon ay nagsaserve sa church or isa kang pastor or isa kang leader na feeling mo mag-isa ka lang, mababurnout ka talaga kung ikaw lang yung gumagawa, wala kang katulong. Kaya napakahalaga ng training na ginagawa ng ating church para talagang magkaroon ng sapat na suporta sa bawat ministry. Kasi hindi kayang gawin ng isang tao yan. Kailangan ng reinforcement kasi ang
maidudulot niyan talaga katulad nito si Elijah na mababurnout ka talaga, talagang susuko ka. Kita mo si Elijah, ano na to, great prophet of God, pero nakaranas ng ganitong challenges, nakaranas ng ganitong sitwasyon. Bumigay siya kahit na napakatinding miracles ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. So kapag nakatuon tayo sa Diyos at sa kanyang layunin, dadalhin niya tayo sa isang bagong pagkatawag na may bagong pag-asa, bagong hangarin at sigasig. Bibigyan niya din tayo ng katulong, katuwang upang magawa natin ang gawaing ibinigay sa niya sa atin. So, ipinagpatuloy ni Eliseo yung gawain na sinimulan ni Elias. So masasabi natin dito no na sa ating church, for example, no, na talagang mga elders natin hindi na rin bumabata. Kaya itong mga kabataan ay mag-step up, papatuloy ng kanilang nasimulan. Kaya na-encourage ko yung mga kabataan na talagang mag-step up, mag-undergo ng training, magpa-equip, at talagang tayo magiging mga Eliseo na tayo magpapatuloy ng mga sinimulan ng ating mga elders, ng ating mga leaders. Kasi hindi sila habang buhay nandiyan, no? Kaya kailangan maipasa talaga yung vision ng church para maipagpatuloy. So, isa-summarize na lang po natin itong ating mensahe ngayong umaga. So, si Elias ay tao din, katulad natin, at nakakaranas din ng kapaguran, kabalisaan, takot at pag-aalala dahil sa bigat ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Ngunit, binago muli siya ng Diyos sa pamamagitan ng rest for his body, release for his soul, refocusing for his spirit, recommitment for his heart, at panghuli, reinforcement for his ministry. So, hindi lang may pakialam ang Diyos sa atin, alam niya din kung ano talaga ang kailangan natin. Kasi siya nga may likha sa atin. Ano? Kung ano ang nagpapasakit sa atin mula noon hanggang ngayon, alam ng Diyos ang kailangan natin. So, ikaw ba ay over-anxious, stress, or burnout? Nakikita mo ba ang sarili mo kay Elias? Ang kanya bang mga sintomas ay sintomas mo din? Sinubukan mo na ba ang solusyon ng mundo para ayusin ang problemang ito? Hinihikaya kitang subukan ang solusyon ng Diyos para sa burnout. Find the proper balance between work and rest even if it means less money. Express your feelings to God in prayer. Do it often and sincerely. Reestablish your priorities, putting Christ and His kingdom first in your life again. This will properly order all your other priorities. Dapat talagang priority na si God. Panghuli, begin seeking for new ways to serve the Lord through His church. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panalangin natin na sawayin ng Diyos ang espiritu ng anxiety, ng depression, ng pagka-burnout, ng takot, ng kalungkutan, spirit of isolation na naranasan natin, no? Naranasan ng mga kapatiran during this pandemic, during this lockdown. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, O God. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kami nire-remind, O God. Talagang this past few weeks, O God, salamat po, Lord, sa mga salita mo na ibinibigay sa amin, O God. At talagang nakakatulong sa amin, Lord, spiritually, O God. Talagang salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, sa umagang ito, O God. Salamat po, Lord, dahil talagang natuto kami, Panginoon, sa buhay ni Elijah, O God. Kung paano naranasan din pala niya, Panginoon, yung mga naranasan namin ngayon. Kung paano ang isang great prophet, O God, ay nakakaranas din pala ng mga ganitong sintomas, O God. At talagang nakita namin, Panginoon, kung paano mo siya pinagaling, O God, paano mo siya na-cure, O God, sa pamamagitan, Lord, ng lunas na nagmumula sa iyo, O God. At talagang sinasaway namin, O God, sinasaway namin ang spirit of depression, O God. Talagang yung suicidal thoughts, yung anxiety, O God, spirit of anxiety, yung pagka-burnout, Panginoon. Hallelujah, O God. Yung takot, O God. Sinasaway namin ito, O God. Yung kalungkutan, yung spirit of isolation, O God. Sinasaway namin ito, O God, sa mga oras na ito, Panginoon. Paano mo kami, Lord, magagamit, Panginoon? Paano kami magagamit to advance your kingdom, Panginoon? Kung nalilimitahan kami, Lord, ng mga bagay nito, Lord. Katulad ni Elijah, Panginoon, talagang naging hindrance, Panginoon, mental health niya, Panginoon, para
magawa niya, Panginoon, ang ipinapagawa mo sa kanya. Ganun din sa amin, O God. Paano, we need you, O God. Kailangan namin, Lord, na talagang maging okay, Lord, ang aming mental health, O God. Talagang we need, Lord, to rest, Panginoon, in you, O God. Hallelujah. Talagang matuto kami, Lord, to release, Panginoon, kung ano man, Panginoon, Lord, yung mga saloobin namin, yung mga hinaing namin, Lord, yung mga hinanakit namin, Panginoon. Talagang sabihin namin sa iyo, God. Talagang i-confess namin sa iyo, God. Hallelujah, Lord. Teach us, Lord, how to focus again, O God, according sa vision na ipinapagawa mo sa amin, sa vision ng aming church, O God. Hallelujah, Lord. Kung ano ba talaga ang pagkatawag mo sa amin, O God. Hallelujah. Kung saan mo ba kami tinatawag individually, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Sabi ng Panginoon, hindi kami umabot sa punto, Lord, na nababurnout na kami, O God, na hindi na namin alam kung ano yung pinapagawa mo, O God, na hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin, O God. Katulad na nangyari kay Elijah, Lord. Tulungan mo kami, O God. Tulungan mo kami, Lord, O God. Hallelujah, Lord. Nawa, Lord, we'll commit again to you, O God. Sa pagkatawag mo sa amin, O God, we'll commit again. Kaya pinapanalangin namin, Lord, mga kapatiran na nakakaranas ng ganitong mga mental issues, O God. Pagalingin niyo po sila, O God. Heal them, O God. Spirit of mental issues, tinasaway ka namin sa mga oras na ito, O God. Hindi ka magtatagumpay sa buhay namin. Hindi ka magiging hadlang sa ipinapagawa ng Diyos sa amin. Hallelujah, hallelujah, O God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa salita mo. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang may lunas sa lahat ng bagay, O God. Lagi kang may sagot sa lahat ng aming problema, O God. Hallelujah, O God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O God. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, O God. Ngayon, ipanalangin naman po natin na talagang magkaroon ng reinforcement para sa ating church katulad ni Elijah. Nagkaroon siya ng reinforcement sa pamamagitan ni Elisha, ni Eliseo. Ngayon din, no, sa ating church. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Talagang ito yung kinakailangan ng aming church, O God. Dahil marami sa aming mga leaders na talagang nakakaranas din ng burnout. Dahil sa kakulangan, Lord, ng reinforcement, O God. We pray for more reinforcement, O God, sa talagang mag-step up ang aming mga kabataan, talagang willing na talagang mag-commit, magpa-equip, mag-train, O God, para talagang lakaran, Panginoon, tapusin ang nasimulan ng aming mga leaders, ng aming mga elders, O God, talagang mag-step up ang mga makabagong Eliseo, na talagang willing magpagamit, O God, willing lakaran ang vision ng church namin, O God, to go barefoot and our fruit remain, O God. Hallelujah, hallelujah, O God. At talagang we pray po yung mga puso, Lord, ng mga kabataan, ng mga bagong members namin, O God. Talagang we pray, O God, talagang magpatuloy yung mga training sa aming church, O God, even during this pandemic, O God. Nung sa gayon, Panginoon, madagdagan yung reinforcement, yung mga workers, O God, na magpapagamit, O God, to advance your kingdom, O God. Dahil totoo, Panginoon, na talagang napakaraming harvest, pero kaunti ang manggagawa. Hallelujah, O God. Kaya we need reinforcement, O God. We're praying for reinforcement, O God. Hallelujah, hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Alam namin, Panginoon, talagang you'll help us, O God. Tutulungan mo kami, Lord. At talaga ikaw yung magbibigay, Lord, ng anointing, Panginoon, sa mga kabataan na ito, sa mga magpapagamit na ito, Lord, na talagang willing talaga, Lord, na lakaran, Panginoon, ng ang 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 pagkatawag mo sa kanila, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O God. Sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. Nawa nagbigay ng encouragement ng mensahe natin sa umagang ito. At kung meron man ngayon na ngayon lang nakapakinig, na bago lang kayo na nakakapakinig sa channel na ito,
at gusto nyo pa makilala ang Diyos, ang Panginoong Jesus, pwede nyo po kami i-chat sa aming Facebook page. Nakalagay yung link sa aming YouTube channel. Pwede rin kayo magpahatid ng inyong mga prayer request. Talagang nangangailangan kayo ng panalangin. I-chat nyo lang po kami doon at talagang pipilitin namin na talagang i-approach kayo. Maraming salamat po sa lahat at talagang pagpalain po tayo ng ating Diyos. Kasama natin ang Diyos.